Ang masakit pa, yung mga Filipino community, uy, sabi kasi daw, may third party, kaya ka daw binubugbog. They put you down. Gusto mong gumanti, kahit gusto ko umuwi, hindi ako makauwi. Una, wala ka ng pera. Kinuha ng partner mo. Tapos, chichismis ka pa ng gano'n. Sasabihan mo yung anak mo, hindi naman daw totoo. Na-torture yung bata eh. Alam mo yung tinitreat ako harap-harapan. Ang mga anak ko ayaw sana mag-aral na kasi baka nga daw maapi sila. Sabi ko, Lak, no. Ipakita nyo sa tatay nyo, ipakita natin sa Filipino here na kahit mag-isa si Mommy, huwag kayo paipeg. Sabi ko ganyan, help Mommy up. Talakad ako, kahanap ako ng simbahan. Iyakan ko lang simbahan, tita. Lord, sabi ko, dinala mo ko kami rito, di ba? Sabi ko, binigay niyo ako maraming anak. Bakit ganito? Di ba nagkaroon po ko ng aneurysm? 5 araw na akong tulog na hindi ko alam. Tsaka dineclare na pala nila akong dead. You grow up with an adopted family. Yes. Kumusta sila? They disown me now. Magandang araw, Pilipinas, at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amor. Sa araw nito, mga kaibigan, ay isa na naman pong special na celebrity ang ating makakakwentuhan. She is actually a former sexy star, now based in Australia. For the very first time, mga kaibigan, let's all welcome Camille Rojas! Hi, Tita Aster. Hi to everyone po. Kumusta ka na, Camille? I'm good, Tita. Thank Oo. you. When was the last time na nandito ka sa Pilipinas bago ka nag-relocate sa Australia? 2010, before Christmas. You first got married in 2010. Yes po. Diba? Civil wedding pa Yes yon. po. You got married again for the second time. 2016. 2016. Pero dito sa Pilipinas Yes to. po. Ito yung sa Santo Domingo. Yes po. Oo. Talagang umuwi kayo dito. Why not in Australia? Eh kasi sabi ko sa kanya, gusto ko kasi yung old-fashioned way, gusto ko sa church. Kasi sa Australia, hindi big deal yung kasal. Okay. Sa kanila, de facto relationship lang eh. At saka yung kasal nila, hindi talaga church. Parang civil wedding lang, garden, something. Eh gusto ko siyempre Parang Las maranasan Vegas niya. type na Di ba, anywhere. Oo. Everybody's dream sa church. Yes. Yung Santo Domingo Church, kaya ako pinili yun kasi gusto ko yung mag-walk ako ng malayong-malayo after the altar. Alam mo yung dream mo, tita, finally. Yes, yes. After you've been broken ka sa 2 relationship, but here you are getting married. Talagang sabi, okay, if you want it that way. Kahit konti lang yung tao, pero doon ako nakafocus. Parang pangarap yun ng bawat babae Yes pag po. kinakasal talaga, Yes di ba? po. Especially church. Traditional na naglalakad ka papuntang altar, hinahatid ka ng parents mo, di ba? Ako lang po kasi dahil wala akong parents. Oo. And Okay. then, yung nag-adapt sa akin, everyone is in America. So, ako, tapos yung mga close sa akin na friends, like Katrina Paula. Katrina Yes Paula, po. oo. Sina Via Veloso, Si nandun Via, din, di ba? Oo. Tapos si Natasha Natasha Ledesma. Ledesma, nandun. oo, mga So, I was happy kasi lahat sila very supportive that time. Kasi alam naman nila yung story ng life. Oo. So, eventually talaga, give up mo yung showbiz career mo para sa married life mo Yes at po. syempre nag-relocate nga kayo sa Australia. Yes po. Pero bago ka nag-asawa, may 2 ka ng anak, Yes di ba? po. Sa previous relationships. 2 daughters, No, right? one daughter sa first relationship, which is Japanese. Japanese. But he already passed away. And then, nag-try na naman ako. So, he was Filipino-Chinese. Okay. I thought it will work. And then, pinapas ko muna ng matagal. And then, ito yung pangatlo ko na only person that I got married with. Kasi before, I don't believe in marriage. Kasi nga, Okay. syempre, people that you've been hearing after the marriage is not gonna work. When I got married, sabi ko, oh, this time it will work. Kasi he asked me to marry him. Well, did the other two ask me? I said, no. I'm not ready yet. Kasi alam mo yung young days mo. So I promised my 2 children na this time I think it will work now. Tapos ayun, so we got married and twice pa. I thought everything was good. And then 2018, suddenly it changed. He beat me up. Pero before that, nung nagpunta ako ng Australia when I was pregnant, hindi na ako pinauwi ng immigration. Pregnant
Yung pangatlo, dun sa- yung sa pinakasalan Oo, sa ko. first ano nyo bale, Yes. sa mag-asawa, Opo. first child. So, sabi ko, I have to go home kasi magsi 7 months pregnant na ako. Alam ko, not allowed to travel. At that time, pinoprocess yung spouse visa ko. Nagpunta ako doon for tourist visa muna. Tapos sabi sa akin ng immigration, no, we will extend you a year. Sabi ko, why? So nag-explain ako and then hindi na nga ako pinalis hanggang nag-give birth ako doon. So nung nag-give birth na ako doon, na-approve na pala yung spouse visa ko. Pero umuwi ako after 2 months kasi kailangan mag 2 months old muna yung baby raw because of the test, immunization. Right. Yun. Oo. So pag-uwi ko doon, syempre inasakaso ko yung 2 anak ko. Sabi ko, this is it. Sabi ko, we're gonna live happily. Family po na. So syempre, proud yung 2. Nadala nga sila. Everything was okay. Everything was good. Masaya yung mga bata. Until hindi nila alam secretly, yung pinakasalan ko na tinatawag nila stepfather, he start beating me up. Kasi syempre, kapanganganak mo lang, hindi ka po pwedeng galawin. So doon, susuntukin ka niya sa hita. So nakailang tahi sa akin. Kasi, Oh my God. syempre, napupunit, hindi ka Oo, pwede. oo. So, loss of bleeding. Hanggang sa winarningan siya ng doktor. Kasi inamin ko na sa doktor kasi nagkaroon na ng parang nagsugat na. Kasi hindi daw pwedeng keep on going na gano'n. Oo. So inamin ko kasi sabi ng doktor sa akin, gusto mo i-report na natin? Sabi ko, wag. I can't blame him. Baka siguro he's jealous of nothing. So pinatawad ko na lang. Nag-stop lang siya noon nung sinabihan na siya ng doktor, we can't keep on doing this stitches. Tapos mag-i-stay siya rito, mag-cure, then same thing. Winarningan na siya. Sinabihan siya, even your wife is not telling anything to us, we know what's happening. Kasi nakita nila yung pasa ko dito. Dito niya ako Right. tinitira sa hita, sa Right. tagiliran. Right. Nagkaroon pa nga ako ng break ribs sa tagiliran ko kasi yung tadyak niya, gano'n. Nagpalagay ako ng parang control para hindi na ako mabuntis kasi natutrauma na ako. And then so one day, bigla akong pregnant and twins. Unang tanong ko sa doktor ko, how did that happen? Sabi ng doktor ko, I wasn't there. Sabi niya sa akin. Sabi ko, yeah, but I have this protection. Yeah, 90% pa lang yan. It's not 100%. Ito na, nandito. Sabi ko, hala, sabi ko, how? I'm too tiny. I can't have twins. Awa naman ng Diyos. Yun nga lang, hindi umabot ng 7 months. Kasi yung tiyan ko, numinipis na, nagpupunit na po siya. So sabi nila sa akin, we have to induce you by force. Sabi ko, wala pang 7 months. Your skin, it's breaking up. Sabi niya, it's ripping. Sabi niya, nakikita mo yun, hindi yan just wound. Sabi, skin mo na yan. So, in-induce nila ako, tapos lakad ako ng lakad. Nag-give birth ako less than 7 months. Oh, yeah. But I was thankful kasi healthy baby siya, hindi sila na incubator. So, tawag sa kanila, miracle baby. So, I have identical twins. Parehong girls? 2 boys. 2 boys. Yeah, so okay. they have blue eyes. Yung So, panganay nyo is a boy a din boy. po. So all boys. Yes po. Okay. And then, when that happened, pagdating sa hospital, sinabihan ba naman niya ako nung nakita niya yung twins, oh, they're not my children. Sabi ko, what? Yung tatay niya, which is my father-in-law, buhay pa at that time. Yung father-in-law ko kasi pure Spanish, tapos blue eyes. Sabi niya, from the neighbors of my father, sabi ko, are you serious? Binatukan siya ng tatay niya. Nakakalimutan mo yung kapatid mong namatay na 2, para sila ni-reincarnate, tapos iyak siya na iyak. Eh, may sakit sa puso yun, di nagpanik kami lahat. Ayun, tumawag kami ng doktor kasi nung nakita niya yung identical twins ko na apo niya, sabi niya para daw ni-reincarnate yung mga apo niya po. So, after that, so okay. And then, nahimasmasan yung amang nagdududa hanggang sa has passed. After the year, ganun pa rin. He's keep on beating me up. Kumbaga, ang tawag natin, kasi syempre, you're not really giving it. Eh, syempre, ang hirap dito, nandiyan ang 2 baby. Tapos, gaganunin ka. Ganun din, balik-balik pa rin ako sa ospital. Tahi. Sabi ko na sa doktor, I can't do this anymore. Sabi ko, paano ako makakauwi? Sabi naman nila sa akin, report mo sa police. We will help you. Sabi niya, alam mo ba, nasa ng passport mo? Nag-iisip na naman ako. Sabi ko, uuwi ako. Kailangan maiwan yung mga anak ko because they were born in Australia. Uuwi papuntang Pilipinas. Yeah. Okay. Kasi nga po, yung ginagawa niya sa akin nung nanganak ako, ganun na naman. Nag-isip na naman, sabi ko, no. Sabi ko, magtsatsaga na lang ako, baka he will change. Sabi niya, this is keep on going. Kasi same doctor pa rin yung pinanganakan ko. And then sabi ko, no, I think I will hold. Kasi nung sinabi sa akin, iiwan yung 3 bata because they were born in Australia, ako pwede ako umuwi. I-hold mo na ako, and then yung mga bata, iiwan sa father-in-law ko. Eh, may sakit yun. Lahat na ng sakit, meron siya. Yeah. So, nagtyaga ako. And then I tried to find yung passport ko, yung mga
everything na documents kung dinala ko. Ang masaklap pa po, nag-join account kami kasi asawa mo na eh. Trusted mo na eh. Wala yung pera sa account. Yung pala, tinransfer niya sa account niya. Tapos, nakipag-reconcile, bate, he won't gonna do it anymore. So ako naman, syempre, asawa mo, may anak kayo, okay, hold. Ang itsura ko, tita, itsurang katulong na talaga. Hindi ako makalabas. Pag mag-grocery, kailangan kasama siya. Tapos, hindi ko mahawakan ng pera. Sabi ko, ba't tin-transfer mo lang lahat sa'yo? Sabi ko ganun, paano pag emergency? Sabi, you just call me. Sabi, why? Tapos, pag lalabas kayo, kulang na lang, takpang ka niya dito sa face. Kasi, ang tao sa Australia, hi, mate, o kaya ka, lalo na pag nasa playground. Right. Nung may nakipag-usap sa akin na, oh, they're all your children? Sabi ko, I'm just waiting for my husband. Nakita niya, pagdating ko, hinaltak niya ako sa kwarto, ayun, sinuntok niya ako rito, tapos nakatakip lang ako ng unan kasi ayoko marinig ng mga bata. Yung pala alam ng mga anak ko, hindi ko alam na yung dalawang panganay ko nakikinig. Kasi sinasabi ko, bantayan. Alam na pala nila nangyayari. Tapos hanggang sa naglakihan na, ganon at ganon, hindi nag-change, namatay yung father-in-law ko. Sabi ko nga sa father-in-law ko, wag mo kong iiwan, papi. Sabi ko ngayon. Sabi niya, patawarin mo ko ha, kasi I hold you on. Ikaw na So alam ng father-in-law mo yung ginagawa sa iyo ng kasi husband mo? Kahit sa madaling araw, naririnig pala niya. Hindi lang siya nag-aano. Pero may time na naman na pinagsabihan niya, you have to stop what you're doing to your wife. Eh kaya lang hindi nga nakikinig. Nung namatay nga father-in-law ko, ayun na. Tapos nakapagtrabaho ko sa Parliament House, sa cleaner, kasi nahiya naman ako. Siyempre, yung dalawang panganay ko, di ba po? So sabi ko, baka nai-stress lang to in my head. Total, medyo malaki-laki na yung twins, kaya nang bantayan itong dalawa. Midnight shift ang kinuha ko para nandoon siya kasi sa morning, afternoon naman ang trabaho niya. Yun pala, hindi ko alam, may nangyayari din naman pala sa ginagawa niya sa mga anak ko. Sarili niya ring anak, binibelt niya yung pinakapanganay niya sa akin. Tapos yung dalawang panganay ko pala, Nilalatigo. yung belt niya na may buckle. Yeah, that's why. Nilalatigo siya. Oo. Okay. Tapos yung pangalawang anak ko na lalaki, pag hindi pala siya sinusunod, sinisikmuraan niya, sinusuntok niya, sinisipa niya. Tapos yung babae ko, niya po. Lahat yun nalaman ko nung time na, nung binugbog niya nga ako. Hindi niya sinasabi sa'yo? Hindi nagsusumbong sa akin mga bata. Kasi sinabi raw po pala sa kanila, pag nagsumbong kayo, mami nyo, ko kayo, and then, the police won't catch me myself. That would be fair enough. So, yung mga bata hindi nagsusumbong. Kaya pag tuwing umuwi ako ng 7 o'clock in the morning, pag sinusundo niya ako, yung mga anak ko parang namamaga yung mata. Sabi ko, ano nangyari sa inyo? Nagpuyat ba kayo? Hindi po, mami. Yung dalawa, excuse, naggawa raw ng assignment. Pag pinaliliguan ko yung panganay niyang anak sa akin, which is my pangatlo, what happened here? Oh, no, mami, because we were playing, I bumped. Lahat na na excuses. Pero may feeling lahat ka, something is not. nagsisinungaling Yes, sa'yo. po. Pero yung feeling mo na, something is not right. Kasi hindi ako makatulog na eh. Tapos sabi ko, are you not lying to me? No, mami, no. Alanganing sagot. Siyempre, takot sila sa tatay niya. Sabi ko, okay. Sabi ko, Lord, something is not right. Kasi nanay ka, nararamdaman mo, galing sa'yo yun eh. One day, he went home, lasing, galing siya sa party. Pero before that, may nahuhulihan na ako na yung bad na he was doing in behind my back. Kasi yung notification, matino ka ba? Biglang sisend sa'yo yung video na they're doing that. Pag tinatanong ko, ay, hindi pwedeng wala akong suntok sa braso. So, ganun din excuse ko sa mga anak ko, na-bump ko sa ganito. But they know. Until nung nakarating na kami nung domestic violence, yung when he beat me up, hinintay namin siya matulog. Basta kung anong mga damit wala akong nilagay sa sarili ko kasi 4 years old lang yung twins. And then, isang milk, isang bato, takas kami. Punta kami ng police station po. Kahit marami na akong pasa. Kaya basag ang ipin ko rito, basag din ipin ko rito. Ang focus ko that time, makarating kami sa police station. So, nakarating po kami sa police station. Doon na, na-knockout na ako, naimatay. And then, when I wake up, the following day, nasa hospital ako. As in like, alam mo po yung panic na, kasi alam ko kasama ko mga anak ko. So, nagpanic ako. Sabi ko, where are my children? Tapos sabi nila sa akin, relax, relax. No. Where are my children? So, ang naalala ko, nasa bahay pa ako, he's beating me up. Tapos yung mga bata, nag-iiyakan, nagsigawan. Tapos yun, nawala na sa isip ko na nakatakbo pala kami sa police station. Pero lahat ng mga anak mo kasama Nasa police station. Okay. Inalagaan pala nila yung mga anak ko. Okay. So they look after that. So nagkaroon pa ng suspicious ang police sa akin, sabi sa akin, do you know what's been happening to your children? What do you mean? Because one,
we have to ask you all these questions. I know you are in a bad shape, but we really need to do this. Is very important. It's more important to Australian government, the children, and the second, you mother. Sabi ko, what? Yeah. Sabi ko, go to the point. Sabi ko ngayon, do you know what's going on yung sa babae mong anak? Anak niya ba to? Sabi ko, no, stepdaughter. Yung pangalawa, stepson. Yung pangatlo, yun ang mga anak niya. Yun na sinabi sa akin, niya yung panganay ko. So, ang pulis pa ang nakadiscover? Yeah, nagsumbong sila. Okay. Doon na sila nagsumbong lahat. Tapos, yung pangalawa ko, pag hindi pala niya nasusunod yung gusto niya, biglang babatukan niya. Na-shock ako ngayon. Wala silang sinusumbong sa akin. Sabi ko, kasi pag tinatanong ko sila, pag may nakikita akong pasa, sabi ko, how about the middle one? Sabi niya yung middle one, oo. Yung twins, hindi niya talaga pinapadede. Hanggang umiiyak na lang daw hanggang matulog. Ang feeling ko ngayon, I'm a bad mother. Tinitignan ko lang yung pulis, pero hindi ko na sila naririnig talaga. Tapos hindi ko na nararamdaman, umiiyak pala ako. Shock ako talaga. Maya-maya, pinatulog na lang nila ako. Tapos hindi, I wake up. Sabi ko, where are my children? Yun na naman inano ko. Tapos, nandoon na naman mga pulis. Umaga na. Sa Sabi presinto ka balit, nagstay? Oo. Nung pagdating namin doon, tinawag nila yung isang government services na Tura Women Services. Oo, parang DSWD dito sa atin. Parang ganun po. Oo. Pero they are the second to the domestic violence services. Sila ang nag-help sa amin to provide kung saan kami matutulog. Yung mag-stay. Tapos, every day, ang DVCS naman ang nag-check sa amin. For 2 years. Kasi nag-apply kami ng government housing. Kahit sabihin mo nasa priority ka, because there's a lot of going on yung mga... Pero yung sa amin, they focus sa amin din. Pero it takes 2 years. Sa 2 years na yon, para kaming kangaroo, jump here, jump there. Tapos, palipat-lipat ng hindi tirahan. lang po yun. Tapos may legal aid, which is I'm very thankful. Ang government kasi ng Australia, mas magaling yung sa people nila. Yung how they protect, how they make sure na safe ang people nila. Hindi ka talaga nila pababayaan. Kaya marami silang services. Wala kang lusot. Kumbaga, hindi mo pwede sabihin na yung kagaya sa atin na dahil nang galing domestic violence, bahala ka. Wala nang kamag-anak tutulong sa'yo. Kahit may kamag-anak ka, they make sure na nasa safety, especially children. Ang mahirap kasi po, yung mga bata, ni-request ko sa nilang wag kaharapin din yung tatay. Kahit ako, medyo trauma pa ako. So, every time nagko-court kami, tatlo-tatlo ang court namin hearing doon. Siyempre, kay Ashanti, yung sa panganay ko, iba yung case niya. Yung sa mga bata, iba rin. Tapos yung sa akin. Lahat yun, tita. Ang hirap lang kasi, tita, yung pag tuwing lilipat ka, tapos matutulog mga bata, sumisigaw, umiiyak. Hindi ako natutulog. Na-traumatize yung mga bata. Kasi like, biglang yayakap sa'yo. Tapos, ang masakit pa, yung mga Filipino community, sinasabihan ang pag nakikita ko, ako sa'yo, umuwi ka na. Sabi, ba't di ka na mag-artista doon kaysa nandito? Katuta, wala ka na magkamag-anak. Sabi ko, bakit niyo po pinakikailaman ng buhay na may buhay? Imbes na you have to help us, Pilipino kayo. At saka tinulungan ko rin naman sila, tita. Nakisama ako sa kanila. Pero hindi, tita. They put you down. Totoo yun. Pag na-experience mo na, nandiyan pa yung mga, sabi kasi daw, may third party. Sabi ko, wala kayo dun. Kaya ka daw binubugbog. Kaya yung mga anak ko, masakit pag yung night time na nasa mall kami, naka-receive na ako ng allowance for the children galing sa government. Kumakain kami, lalapitan ka. Huy, kamusta kayo? Ganto. Huy, ako sa inyo, yung mga anak mo, iiwan mo na lang yan sa tata, yung dalawa, iuwi mo na lang. Tapos, siyempre, yung dalawang panganay mo, nanggigigil. Marunong mag-Pilipino Sabi ko, huwag kayong tatayo. Tapos tatayo ko, sabi ko, ako marunong ako gumalang sa matanda. Huwag niyo akong pabastusin. Naiiyak na lang ako kasi gusto mong gumanti. Kahit gusto ko umuwi, hindi ako makawi. Una, wala ka ng pera. Kinuha ng partner mo. Tapos, chichismis ka pa ng ganun. Maniningil ka sa pinautang mo sa kapwa mong Pilipino. Hindi magbabayad. Kinakain ka, pero yung mga anak ko ang naaano ko. Kasi ako, kaya ko dahil nasa showbiz tayo, tite. Pero yung sasabihan mo yung anak mo, hindi naman daw totoo. Na-torture yung bata Pero wag naman yung nasa public ka, tita, di ba? Parating ganun. Yun lang ang malapit na mall. The rest of the mall is malayo. Wala naman kami sasakyan. Hindi na lang kami tinatantanan. Tapos dumarating pa sa point yung sa side ng ex-partner ko. Kasi may family siya ron. Alam mo yung tinitreat ako harap-harapan. Gusto kong gumalaw, pero sabi kasi ng lawyer ko, hindi pwede. Kasi mawawala sa'yo yung mga anak mo. Sabi ko, why? Sabi nga, basta pag sila nag-umpisa, pwede kang gumante. Kaya lang, naduduraan ka sa mukha. Yes. Hindi ka makagalaw.
Pero pinakita ko sa nila matibay ako. Kaya siguro yung mga anak ko, tita, hindi nila nakita nagmukhang kawawa. Kasi pumupunta ako sa Salvation Army, sabi ko, pwede ba manghingi ng tulong? Wala kaming damit. Hindi pa alam ng school kung bakit kami nalalate. Kasi nga, puro kahihiyan na. So, ang mga anak ko ayaw sana mag-aral na kasi baka nga daw alam sa school, maapi sila. Sabi ko, no. Ipakita nyo sa tatay nyo, ipakita natin sa Pilipino here, everyone here, na kahit mag-isa si Bobby, you still go to school. Huwag kayo paipeg. Sabi ko ganyan, help mommy up. Sabi ko sa kanya. Pero awa ng Diyos, tita, nagka-honor lahat ng mga anak ko. Lahat sila top. Tapos sa mga twins ko, lahat top. Yung isang anak ko, binuli, hindi niya na pala kaya yung pagkain niya. Sabi nga, yung sandwich ko maming ginawa mo. Sabi, siyempre, hinihingi-hingi ko lang nga yun, di ba? Yeah, right. Sabi niya, inapakan niya mami. Kaya mami, inupakan ko na, hindi ko na kaya. Lagi niyang ginagawa yun sa akin. Tapos, yung pulis na may hawak sa case namin, yun ang pumunta. Na-shock lahat ng teachers and executive principal. Sabi, bakit hindi mo sinabi sa amin? Sabi ko, sabi ko ganyan, natatakot kasi mga anak ko. Sabi ko, baka bulihin sila, layuan sila because of what happened. Pero sinuportahan kami na school. Walang nakalabas. And then, nalaman ko na lang yung pinsan niya, naging teacher doon. Tumakbo yung mga anak ko. Sabi, Mami, we don't wanna go to school. Sabi ko, bakit? That's Dad's cousin. Sabi ko, she's the new teacher. So, kinausap ko uli yung principal na i-assure na wag siyang magkukwento or wag niyang tatratuhin, bibigyan ng attitude ang mga anak ko kasi isa sa subject ng mga anak ko na teacher siya. At wag niyang kakalkalin kung saang address man kami pumupunta kasi kailangan mo po i-report kung saan. Yes. Naging supportive ang school. Ang maganda lang kasi doon, yung eskwelahan kasi ng government, malaki school doon. Walang mayaman, walang mahirap, pwede mag-aral doon. Yes. Kung wala kang pambayad ng books, o kaya supply, you just inform them. Tapos lahat yun provide. And that time, they provide everything from shoes, lahat ng supply. Proud lang ako sa mga anak ko kasi nga, naging strong sila. At saka siguro, nakita nila sa akin, hindi ako yung kagaya ng mother na nagiinom, nagyoyosin, nadidepress. Ako, tita, hindi. Kasi na-trauma na eh. Madidepress ka pa ba? Kahit alam nilang, naririnig nila kumiyak pag sinasabi na, Mami, you cry? No, anak, I'm just not feeling good. Minsan, sabi sa akin ng mga anak ko. And you have to be strong for them. Opo, kaya yung sinasabi nilang, ang hirap sa ibang bansa, lalo na pag mag-isa ka. Oo, mahirap. Pero pag may anak ka, walang mahirap. Yung mga services government nga doon, sinasabi nila, we never had this kind of cases who got 5 children just being a single mom. You don't have any relatives. Sabi, and you keep on going. Sasakay kami ng bus, tita. Kinakausap ko yung bus, sabi ko, we've been to domestic violence. Here's the number, you can call them. This is like yung case number namin. Sabi ko, kailangan lang namin. Kasi may mga area na ang layo namin, kailangan 3 buses bago makarating sa school. Lahat yun. Mabait talaga ang Diyos. Ang sumbungan ko, after ko i-drop off sila, naglalakad ako, magsasakay akong bus, makikiusap ako, tapos lalakad ako, hahanap ako ng simbahan. Iyakan ko lang simbahan, tita. Doon lang ako sa labas kahit sabi ko, Lord, sabi ko, dinala mo kami rito, di ba? Sabi ko, binigay niyo ako maraming anak. Bakit ka dito? Pero masama magtanong, pero tulungan niyo ako kasi wala akong matakbuhan. Pero di ko rin alam paano kami na-survive. Naka-survive naman. Pero paano yung work mo? That time, hindi nila ako ina-allowed mag-work kasi nga po, 4 years old pa lang yung twins. Okay. So, when they become 8, nung 6 years old sila, merong mga program kasi ang government studying. Kagaya ng child care. So, you had to stop working? Mag-study muna po daw ako. Hindi ako po pwede mag-work muna. Yung bumalik ka sa pag-aaral, ang government ang continue nagsusupport sa amin. Kasi ang rules kasi po ng government doon, yung binibigay nilang, sinasabi nilang government allowance, family tax sa NB, para yun sa mga bata. Kagaya ko po, pag single mom ka, kahit may trabaho ka, dahil 5 anak mo, it doesn't matter 5, 2, 1, tapos nagre-renta ka, wala naman kayong income. Yung binibigay po nilang support, hindi para sa'yo. Dagdag lang yung suporta para sa mga bata. Ganun po ang government. Lalo na pag galing ka sa domestic violence, tapos may mga bibigyan ka pa ng mga, for example, may allowance kasi ang mga bata, $200. For example, yung mata nila may diferensya. So, every year, may $200. Tapos, ang dental ng mga bata until they turn 18, free lahat yun. Yung medical naman, lahat, buong any Australian citizen or permanent residents,
free medical naman kami. Free kami sa hospital, operation, wala kang gastos except nagbabayad ka ng tax. Tapos may tax return ka. Yung rules ng Australia is really, really good. Walang nagti-TNT. Ang bilis nilang mahuli lahat ng illegal. Pero sa mga support services, ang dami-dami nilang offer. Kaya siguro, sabi ko nga, ito na yung pinakamakapal na mukhang ginagawa ko sa buhay ko. Pero wala kang magagawa, tita. Nung nagtrabaho ako, after nung Parliament House ng Domestic Violence, ang naging trabaho ko is nag-apply na ako sa casino. Nung nag-apply ako sa casino, kasi may naging kaibigan ako na Filipina na laki siya sa Australia, so hindi siya marunong Tagalog, pero volunteer siya sa isang services ng government. Pinakilala sa akin, dati pala siya sa casino, pero nag-change na siya ng ano. Sabi niya, marunong ka ba sa accounting? Sabi ko, wala akong background, pero siyempre, kaya naman yun. So nag-apply ako. Lucky lang talaga ako kasi meron kasing kinalakihan ako na sabi ng nagpalaki sa akin na lola, pag nag-a-apply ka sa isang trabaho, bago ka umapak sa pinto, tumingala ka daw sa langit. Tapos magdasal ka lang, Lord, kung ibuubayan niyo sa akin to, please, pag hindi po, tatanggapin ko. So, always ganun. Tapos pagpasok ko doon, nakuha yung application ko, sakto na doon ang CEO nila. Ang kailangan nila is has a teller o kaya server dun sa gambling. Ayoko nun. Kasi hindi naman po ako nagagambo. Tapos, tinignan niya, oh, you've been studying. You got a lot of certificate. But wala kang background ng accounting or anything. Kasi may Filipina kami rito, but she used to work in the Philippines as a bank. Ganun. Right. Sabi ko, no. How good are you in the computer? Sabi ko, to be honest, last time I used a computer when I was in the university. So it's been a decade. But if you gave me a chance, you can train me for 7 days without paying. Sabi niya, we can't do that. You know the rules. Sabi ko nga, wait, may dala akong papel. Sabi ko, blah, 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 blah. Sabi ko nga, would like to have an agreement. I'm not gonna receive any payment for 7 days of. Sabi ko, that's my contract. Tumawa yung CEO. Sabi, are you sure? Sabi ko, yeah, train me. Sabi, but that's 7 different kind of game, different kind of report from the government. Iba pa rin ko karera pang 8. Sabi ko nga, like I said, train me please. Because I don't want to do that gambling because I don't want my children, gonna say, oh, mommy, you are serving in the gambling. So, okay. So, natuwa siya sa akin. Tapos pangalawa, oh, you got 5 children. How you gonna manage? Sabi ko nga, I won't be in front of you if I don't settle and make sure my children is safe. And I have go signal with the government that I'm good to go to work. That's why I'm applying. If you can give me a chance. Pero tita, 4 days pa lang, nalaman ko lahat ng gaming. I don't know how did I make it. Kaya nga sabi ng Pilipino doon, di ba artista ka? Sabi ko, ka naman maingay kasi hindi naman ako artista dito. Pare-pareho lang tayo rito. Sabi, ang bilis mong matuto. No? Ako nga, accounting ako, it takes me 1 to 2 months. Sabi ko nga, pag ako hindi ko matanggap to, ayoko mag-cleaning kasi sa Parliament House, panggabi lang available. Yun, tita, nakuha ko. 8 computers kasama yung pangkarera. I don't know how. Pero awa ng Diyos. Tapos yung teller na ako. And then, nalaman nila. Kailangan kasi i-disclose mo kapag nag-apply ka ng work about what happened. So, sinend ko yung photo niya. Kasi the court hearing is still going on. Pero hindi siya allowed 100 meters away. Pumunta sila. Siya, tapos some friends, Filipino friends. Sabi ko nga, akala ko na mamalik mata ako kasi puyat na ako noon. Nag-double shift ako eh. Tapos tinawag ko yung guard. Can you double check the photo? Sabi ko nga, remember about this? Nakita, pinalabas siya. Tapos nakita nila ako. Nung nalaman na ng Filipino community, eto naman ang chismis. Siyempre, meron ka na, dahan-dahan, malaki na ang sweldo ko. Casual ako eh. Pero ang time na casual ko, dahil alam nga ng boss, binibigyan niya ako ng 42 to 45 hours. So, ang laki ng sweldo ko. Kasi per fortnight, 15.30 ang sweldo doon eh. Tapos, yung allowance na nakukuha ng mga anak ko sa government, maliit na lang. Kasi nga po, malaki sweldo ko. Kumikita ka na. Siyempre, unti-unti, binibisa mo mga anak mo, tapos nakabili ka ng ka. Ang kwento naman ng mga Pilipino, kaya daw gusto ko raw sa casino, kasi maraming lalaki. At saka mga big time. Maliit lang ang casino ng ACT, hindi kagaya sa Melbourne. Tsaka doon, bawal ka titang magtanggap ng tip. Pero kung tip lang, binibigyan ako yung mga VIP namin, 5,000 na tip na yung sa ano. Bawal mong hawakan. Bawal lahat. Parating gagagalit yung manager. Pero yun, ang thinking ng crab mentality talaga ang Pilipino. Sabi ko po, totoo pala sa casino ka. Oh. So, gabi kasi, siguro, lalo darami ka nakakadate. Anong nangyayari sa inyo? Hindi niyo pa po ba ako tatantanan?
hindi, kasi tingnan mo, maganda ka. Tapos, sabi ko, paano po ako hindi mangangayayat? Alam nyo, di ba, ang istorya ko? Sabi ko, ngayon nakaka-recover kami. Tama na. Parang awa nyo na. At saka wag nyong tsetsempuhan na yung mga anak ko nandito. It's not good. Kasi, nanay ko na kayo eh. O kapatid ko na kayo eh. But this, sabi, yung mga anak ko, just ignore it. They're just jealous. Yung nakikita ng mga bata, ito sinasabi ko parati kasi nag-speech ako yung sa CIT, yung isang course na pinag-aralan ko. Kasi sinample ako ng teacher. Kasi marami nag-absent, single mom, marami excuses. Children can be strong through what they see from their mother. If your children see how weak you are, they become weak too. That's why we are their mom. The foundation start from us. It's not from the father. It's always the mother because they came from you. When they see you smiling, when they see the children see you strong, you're fighting, no fear, they know that you're pushing. You aren't gonna see the sadness from their faces. Na ano pa kami ng CYP, binantayan pa ako kasi yun nga, hindi ako capable, wala akong ganito. Pero nung ine-interview nila mga anak ko, my mom's strong, we are strong. So they show. Kaya proud ako sa mga anak ko up to now. So yung mga anak mo, of course, they're 5, right? So nasa Australia sila lahat. Yes po. Nandito ko ngayon sa Pilipinas. Yes po. Bakit ka pumunta ng Pilipinas? Kasi kagagraduate ko lang recently ng pathology. Wow. So, in I'm certified Australia. na. Yes po. Yes. Oo. Yung dalawang panganay ko, kanya-kanya na ng life kasi yung isa 23, yung Okay. isa 21. So Okay. may kanya-kanya ng life. Tapos yung tatlo ko kasi nasa uncle nila. Because yung father, he's trying again for the custody. Which is, yung gitna, 14, yung boy. And then yung identical twins ko, 12. Okay. So, nandoon sila. Tapos ako, kaso, tapos at the same time, nag-aaral ka. Nag-aaral ako kasi, sabi ko, it's my time na kaya ko ipakita na I can have a diploma. I am not done. Well, though I have a lot of certificate. Pero yung gusto ko naman this time. Kasi sinasabihan nila ako na kaya nga daw ganyan ang trabaho ko bilang sexy star. Because kami mga sexy star, we don't have brain. That's not true. Sometimes kasi ang buhay ng tao, hindi mo naman talaga choose yun. Sometimes yun lang ang naging daan. Kagaya ng daan namin. So, because I wanna be a nurse before, kaya lang mahaba eh. And because pathology was very in demand sa Australia, so imbis na 2 years ang certificate, 3 ng pathology, ginawang 1 year and 2 months na lang. Ganun kasi po ang Australia. Pag very in demand kasi kailangan nilang empleyado, kahit sa mga nurses, sino short na lang nila. Pero ibabalik uli nila yan pag talagang kumbaga okay na. So Kaya- you are on leave now? Hindi po. Bakasyon ako ngayon para matanggal muna Okay. yung ma-refresh Alright. ako ulit. Right. Pero pagbalik ko po kasi, Red Cross offer me the job. Wow. Sabi sa akin Red kasi, Cross in Australia. Yes, in Australia, Yes. in Canberra. Oo. So sabi ko, it's one dream I like. Kasi Yes. ang laki kasi ng sahod. Plus, ang pagkakaalam ko sa Red Cross, kapag nangailangan ng employee for another country, you can also bring your children through online na lang sila. So yung case mo with your ex-husband is still ongoing? Panibago, I already win the case, tita, 2023. Nung pagkatapos ako maoperahan. Siyempre, ang Australia kasi, they always have this, give them a second chance as a father. Ako, wala akong problem. I try to keep on telling to my children, lalo na yung tatlong anak niya, sabi ko, we have to move forward. Forgive your dad. No, we'll never forgive our dad. Sabi ko, no, that's not good in life. You can't move forward pag hindi mo ma-forgive ang dad mo. Sabi niya, that's the problem with you. Sabi ko, why? Is it hard to forgive? Kasi young pa rin, syempre, yung hate nila. Yes. Yes, mommy. No, anak. It's easy to forgive a person. Basta nasa heart mo. Diba, we have faith in God, remember? Yeah. God always forgive our sins. Sabi niya, but that minute, sabi ko, no. It's hard to explain because you're still young. Pero ngayon na nasa uncle sila, are they still seeing their dad? No, not allowed. Not Hindi any- po allowed. hindi Pa rin allowed. po. Ah, Kasi okay. hanggat hindi tapos yung case ng custody Okay. again, hindi Alright. po sila allowed. Yung case mo nga na bago, it Yun, was about another open of the custody custody. sa mga bata. Yes po. Syempre, involved ang CYP because children protection yan. So, sabi nila sa akin, saan namin nilalagay ang mga anak mo sa foster care? No! Sabi ko nga, may uncle sila. Pero sa dad niya yon. Sabi ko, yeah, pero
he has a different attitude. Yeah, right. Way. Sabi ko, I Right. trust him a lot. But Kaya you'll po, take them back I will. pagbalik mo doon. Opo. Pagbalik mo sa Hindi, Australia. kailangan matapos tong ano. Okay. It takes another year. Sometime, okay. Opo. Pero I'm seeing them 3 times in a week. Dito muna sa Pilipinas, Yes, kasi you grow up with an adopted family. yes. Kumusta sila? They disown me now. Bakit? Kasi nung 'di ba nagkaroon po ko ng aneurysm, nung pagkaka-beat up sa akin, may tinamaan na ugat. Nung una, my ang God, nakita po oo, nila, oo. artery, na Okay. punit. Okay. Pero mabilis. Para palang ano yan, pag ini-scan ka, parang may mga blink color coding, hindi nila maano kung ano yung nakikita nila isa. So, yung MRI, doon nila nakita na it's everything from the left. Yung aneurysm ko pala, ang bilis. Umaano na pala, lumulobo na siya ng mabilis. By that time, 2021, nasa 3 cm na siya. So sabi nila sa akin, kailangan ka na namin do the procedure, clipping, and then go. Sabi, ang problema natin is your artery. Pag kinlip ka natin, bubuksan natin, kailangan matahi siya kasi nagre-rip naman. So sabi nila sa akin, pag hindi ka magpapa-opera, you just go down. Yeah, Sabi ko, what do yeah. you mean? You die. What do you mean? For example, we're talking at the moment. Kumirot siya. Suddenly, you just Yes, feel blank yes, and then that's it. Mm-mm. Worse than a heart attack? Sabi niya, yeah. Yes. Nung sinabi nga sa akin, meron na lang ako hanggang August ng 2022, na-blackout ako. Sabi ko, what do you mean, Doc, August? Sabi niya, that's how serious it is. Sabi ko, no. Look, I got 5 children. You've seen my history. I don't think God will let me die just like that. If I have this, I'm still gonna survive. Sabi ko, Doc, I'm not ready to be honest. I have to settle my children. That time, nagkaroon na ako ng communication dito sa Pilipinas, yung nag-adapt sa akin. Oo. Yung mom na nag-adapt sa akin, nasa Amerika na, pero may pamangkin siya, tsaka kapatid na nag-iisa sa Pilipinas, which is in Pampanga. So, nag-communicate ako, kinuha ko yung mga number nila doon kasi nawalan nga ako ng communication. Tapos sinabi ko, and I was crying. Pero inside me, tita, parang sinasabi, I'm still gonna live long. Pero yung explain sa akin ng doktor, kasi sinabi niya, you see this red? Parang siyang red, blue, and green. Sabi niya, sa'yo red na to. You have nowhere to go. Sabi ko, no, you're not God. I got children. Do you understand me, Doc? I'm by myself. I have to prepare. If I'm ready, I will let you know. So, kumbaga, in-open na lang. Anytime I'm ready, sasabihin ko, tawag, gano'n. Pero tita, hindi ko na malaya, na-survive ko. Umabot pa ako more than August of 2022. Ito, iba ng trabaho ko. Nag-apply na ako sa mga old people naman. Ang trabaho ko naman doon, ako nagsiserve sa kanila ng mga food Home for the services. elderly. Opo. Oo. Pero yung kung saan ako naka-place, sila yung may mga sickness na waiting na lang. So, doon naman ako. Nakaabot ako 2022, December, before Christmas. And then one time, biglang, pagpasok ko sa kitchen, pag inom ko ng tubig, nahilo ko bigla. Sabi ko, ay. Eh, ang tao lang sa kitchen, buti may pumasok, yung isang kasama ko, kasi tapos na siyang kinuha niya lahat ng mga plates, yung mga dirt. Nahawakan niya ako, hindi ko naramdaman na sabi ko, Bumagsak ka na lang basta. Sabi niya, are you okay? Sabi ko, no, my sight is getting blurred. Eh, alam nila, sinabi ko, syempre, i-close ko yun sa boss. So, aware sila in case to case. Sabi niya, wait, Lynn, wait. Kasi yun ang tunay kong pangalan. You better sit down. Pag upo kong ganyan, kumanyan ako, tita, nasapo na naman niya ako. Oh, no. Hinawakan niya ako. Tapos tumisigaw na siya kasi meron kami mga nurses po doon. Saktong-sakto, may lumabas na nurse. Sabi niya, what's going on? Wala, tita, wala na ako makita. Sabi ko, I can't. Gumaganon. Sabi ko, no. Sabi niya, tell her to wake up. Sabi niya, sinasampal. Sabi niya, Lynn. No, you can't. Sabi ko, I can't. Sabi ko ganyan, I can't feel anything. Ito, nagnanam na lahat. Sabi niya sa akin. Tapos naririnig ko, call the ambulance, call her daughter. Yun na lang, dito na lang naririnig ko, everything's good. Tapos, wala na akong nararamdaman talaga. I can't feel. Sabi ko na lang na gano'n. Yun na lang nasasabi ko. Yung pala, dinadrive na ako ng anak ko kasi ang ambulance, it will takes about 45 minutes lang. Eh, meron namang, across namin is hospital. Yes. Buti dumating agad ang anak ko. Sabi daw sa anak ko, Itong panganay mo. opo, Oo. may kotse na siya. Sabi daw sa anak ko, don't let her sleep or else she's gonna be gone. Tapos ang BP ko sobrang taas. Lahat, everything is mataas. And then, nung nasa emergency na ako, nilipat pala nila ako sa malaking hospital na, which is 45 minutes away. Kasi dun sa, the hospital ko nasaan ako,
wala doon yung magagaling na mga Hindi ano. kumpleto. po. Oo. And then, I was asleep for 2 days. And then after that, sabi ko, what happened? May dextrose ako. Tinanggal ko. Natakot ako kasi, ba't ako may dextrose? Basta, I remember, nakaupo lang ako. Yung pala, nasa hospital na ako, natutulog na for 2 days. Then sabi sa akin ng doktor, you're not going anywhere anymore. Kasi, 5 cm na, malaki na. And then, sabi, you're not taking your medication. Sabi ko kasi, pag i-take ko yung medication ko every day, yung pang morning, sabi mo, tita, 38 tablets, 3 times a day, hindi na ako makaka-work. So, sa gabi ko lang siya tinitake. Sabi ko, I survived. Yeah, you survive, ha? Sabi ko, look, it's 2023 na yan. 21, 22 na survive ako. Sabi ko, magto-2023 na. Sabi ko, I am survived. Not this time. We have to do it. Sabi ko, so dito ako magki-Christmas? Hindi rin nila ako pwede agad-agad din pala operahan kasi kailangan yung artery ko mag-slow down. So inabot ako ng Christmas, doon ako nag-New Year. Tapos after New Year, eto na. Dahil very slow na yung ripping ng artery ko. Unang sabi sa akin ni Dr. Mew, Lynn, you love your children, right? Kinabahan ako sa sinabi niya. Sabi ko, hindi naman siguro ako mamamatay. To be honest, sabi niya, because you want me to tell you the truth, yeah. Your life is in 70-30. Sabi ko, 70%, I'll survive. Nakangiti pa ako, sabi niya. No. Sabi ko, then why am I here? Why can't I just spend time with my children if I'm not gonna survive? But sabi niya, I see how strong you are. Ikaw na nga nagsabi, you survived, di ba? Yeah, When I right. gave you your lifespan, that August last year. So what's gonna happen? You have a strong faith, right? Sabi ko, of course. Okay. Ang dami ko, tita. Nilagyan ako dito, meron na. Hindi na ako makagalaw. Dami kong dextrose. Once you close your eyes, Lynn, think of happiness. Think about your children. Come back no matter what. Come back no matter what? We will do our best, sabi niya sa akin. Sabi ko, can you let my children in? Sabi niya, they're not here. Sabi ko, where are my children? Sabi niya, since sabi niya na hospital ka, hindi na namin inallowed ang children mo. Only your daughter and a friend. Sabi ko, video call? Lahat na kasi. Siyempre, tita, 30% life mo. Nasa school ang mga anak ko, pinatawag ng ano. Hinintay nila yung mga anak ko para tawagin. Sinabi ng doktor na this is very urgent. Pinigilan ko, tita, na huwag umiyak. Pero lumuluha ko, Mommy, why are you crying? You're in the hospital. I'm just happy to see you. Mommy, you come back to us. Naramdaman na ng mga anak ko. Mabilis ang naramdaman nung tatlo. I will. Sabi ko nga, I just wanna see you guys. We will see you soon, right? Sabi ko, yeah. Tita, hindi na pala ako nagising. 5 araw na akong tulog na hindi ko alam. Tsaka dineclare na pala nila akong dead nung pangatlong araw Clinically ko. dead ka na. Yeah. Oo. Buti na lang, hindi pumayag si Kat. Kasi si Kat ang next in kin. Hindi yung mga kapatid ko o nanay ko. Kasi mahirap nga sila makontak Sikat yung eldest daughter mo. Hindi po, si Katrina Paula Ay, si Katrina nilagay ko Paula. next in kin sa akin. Okay. Kasi nakausap ko na si Kat, no matter what happens sa akin, Pinabilin ikaw mo yung mabilis. mga anak mo. Opo. Oo. Sabi ni Kat, nagbibiro ka. Walang alam si Kat. Kala niya nagbibiro ako noon. Kasi mahilig nga ako magbiro. Hindi siya aware na may sakit ako. Nung time pala na dapat i-clip lang po, dapat, di ba, bubutasan ka lang. Yung aneurysm ko, kumbaga sa motherboard, nasa tabi lang siya. Hindi na natuloy po yung clip. Kasi ang nangyari, nung nasilip ng camera, nag-bubble surrounded 6. Hindi rin ma-explain ni Dr. Mew, which is my surgeon. Sabi niya, sa dekada ko, sa edad ko nito, since I'm doing surgery, wala akong naging case ng katulad mo. Until now, I'm trying to find bakit nagbubble sa surround. Sabi niya, kaya ang ginawa nila, tita, from here up to here, they cut this one and open. So, ito, they cut my scalp, parang pagganyan and diamond. So, kaya yung may ano pa dyan, oo. Hindi na siya tutubok. Pag pala, na-cut na pala ang buto natin, hindi na siya tutubok. Hindi kagaya yung mga ano natin, kasi wala namang muscles dyan. So, from here up to here, may tahi. Pina-chopper niya yung from Sydney and Melbourne. Yung another 2 surgeon, ini-scrape nilang dahan-dahan. Kasi konting scrape lang, as in, pinch lang, I'll be dead. Butas. Yes, So, gano'n na nangyari. May mga kasabay ako na matay pa. Usually, ang aneurysm, bibihira ang nakaka-survive. Yung kahit sabihin mong you have to think happy thoughts, Oo. yung pala, ang nervous system natin, nagre-react pa rin pala. Right, Kaya, dead on the spot sila. Pero ako, dahil 3 days na nga daw ako, and then minor pa yung anak ko, she's just 16, so hindi siya pwede mag-decide. Nakita nila, ang next in kin is Katrina Paula. Tinawagan si Kat. Dahil Australiano,
nung kinukwento niya sa akin, natatawa ako. Hindi niya maintindihan Oo. magsalita. Sabi niya, hello? Oo. Sabi daw ni Oo. Kat. Sabi, is this Trina Paula? Sabi daw sa kanya. Yeah. Sabi niya, yeah. Sabi niya, why? Sabi niya, who I'm stalking? Sabi niya ganyan. Tapos, sabi niya, hold on. So, binigay sa anak ko. Sabi niya, Tita Kat, sabi niya, kailangan ka mag-decide. Anong decide? Ano nangyayari? So, nagpapanik na siya. So, sinabi niya, kasi si mami ganto-ganto, umiyak na daw siya. Tapos, sabi niya, Tita, kailangan ka kausapin. Sabi, explain sa'yo. Nung ina-explain daw sa kanya, sabi niya, no, puro no na lang siya. Pero hindi niya daw maintindihan kasi na-shock na siya. Tapos, nung naintindihan niya na lang nga daw na, she's not waking up anymore. She's considered as dead. We have to take off everything, the machine, and sabi niya. Because tinatry pala nila, pag tuwing tatanggalin ng air ko, bumababa na siya. They have to inject me again. So, machine na lang talaga. Sabi daw ni Kat, no, Dad, no decision, no. I don't like, sabi daw niya. Tapos umiiyak na raw siya. Tapos sabi niya, I want to talk to Ashanti. Ashanti, sabi niya ganito. Ayun, nag-iyak. Tapos in-explain na niya siya. Sabi niya, anak, wag. Ano ba sabi ni mami mo? Sabi ni mami, kahit anong mangyari, bigyan naman ng chance. Babalik daw siya. Tita, anong gagawin ko? Sabi, hindi. Sabi mo, no. I-speaker ko, Tita. My aunt, sabi nga, says no. Okay. Are you okay? Sabi ngungo naman kasi, kundi si Ashanti, hindi ko siya maintindihan. Sabi, ikaw nga maging, ano ba tinanong sa'yo? Kung okay daw ba na tanggalin in my behalf, na si Ashanti pipirma? Are you willing that Ashanti will sign? Yeah, ganyan. Ngongong kasi. Sabi ko, okay. Sabi ko, hindi pa si Ashanti, hindi ko maintindihan. Pero sasabihin ko pa rin, no. So, paano ka nakasurvive? Pang 5th day ko, bago mag 4 o'clock. Kasi yung lolang kinalakihan ko, yung nag-ampon nga sa akin. May ugali siya pag yung may sakit ako. May humihipa. Yun na lang ang nararamdaman ko. Nagising ako, pero ito lang, Tita. Right side lang nakikita ko. Tapos yun maingay, hindi ako makagalaw. Wala akong makita dito, wala akong maramdaman. Kahit sa katawan ko, pero ito lang. Tapos, alam mo yung nararamdaman mo, Tita, na sumisigaw ka o nagsasalta ka? Wala. Tapos, wala akong makita. Tapos, nakikita ko na lang, nurse. Ito lang talaga. Hanggang sa naramdaman ko, tulog na naman. Tuwing kasi magigising ako, Tita, ang naririnig ko, beep, yung parang maingay lang. Oo. So, panay nila ako pinapatulog. 7 or 8 days. After that, tinanggal na kasi nag-balance na yung air ko. Pero wala pa rin to, Tita. Tapos, alam ko, may sinasabi ako. Sabi ng anak ko, Ma, hindi ka namin maintindihan kasi wala kang voice, wala kang salita. Sabi ko, Pero nararamdaman ko, nagsasalta ako. Tapos pinasulat, buti right-handed ako. Sabi ko, ano nangyayari? Bigyan mo nga ako ng salamin. Bakit one side lang nakikita ko? Bakit ito lang ang nararamdaman ko? Sabi ko, Peng, salamin. Umiyak ang anak ko. Hindi pwede. Peng, salamin. Sulat akong sulat. Kasi bilang sa kanya ng doktor, wag muna akong pakaanin sa salamin. Kasi pala, nagkakaroon din pala ng reaction. Yung brain, baka mag-shutdown ako, matuluyan ako. Ang tagal, Tita. Hanggang sa hinintay si Dr. Mew after months. Nag-subside man siya hanggang sa tinanggal na lang yung machine dahan-dahan. Tapos meron na lang ako dito na lang. Dito okay na. Tapos sabi ko ganyan, wala talaga ako nararamdaman. Tapos na-therapy ako, doon ako minamassage. Lahat na ng paraan, wala pa rin. Dumating na si Dr. Mew, ang doctors niya, yun, ine-explain na sa akin. Tapos nagtatanong ako, by sulat. Nagstay ako ng matagal sa hospital, Tita. A year din. 1 year ka sa hospital? Almost a year din, Tita. Tinransfer nila ako sa therapy. Nawala na ako ng pag-asa. Kasi, ito, iba-iba pala ang symptoms. Flappy na to, Tita. Muscle dead. As in, alam mo, nakikita mo talagang wala. Hindi ko to maiapak. Mas maganda pa talaga yung paralyzed. Nung tinetherapy ako, inaalalayan ako. Ayokong tumayo. Iyak lang ako na iyak. Sabi ko, ba't pa ako binuhay? Gaano katagal yung therapy mo? Almost a year. 9 months? So 10 to 11 months. So all this time, wala ka, siyempre, jobless ka. Hindi ko rin nakita mga anak ko, kundi yung panganay ko, pangalawa lang. Hindi nila pinapaano sa 3 bata. Kasi, siyempre, parang too much na, grabe na ron trauma. Bibidyohan ko, call ko lang sila, pero one side lang, hindi nila pinapakita rin yung side ko, hindi rin pwede. Apektado yung left Tita, side mo. bloated talaga to, as in, alam mo yung frog yung dito, dito naman sa mukha ko.
Pero lahat, nag-miracle lang talaga lahat. At saka, di ba, yung noong panahon, yung gaas, kung tawagin, yung nilalagay Pinapump, sa, opo. oo. Kasi lumaki ako dun sa nag-alaga sa akin na lola. Puro yung mga tanim-tanim niya. Hindi ako lumaki yung gamot. Puro lang herbal. Puro mga herbal, So, yung gaas kasi po, kagaya no, marami akong varicose vein, parang uod. Lalagyan mo siya ng rock salt. Yung rock salt na hindi po ginamit, yung bago lang. Marami. Tapos yung fresh na ginger, na luya, hugasan mo lang, tapos dikdikin mo. Ibabad mo na matagal, damo na matagal. Doon nawala lahat ng varicose vein ko. Ang lalaki niyan. Yun ang inano ko kasi yung anak niya noon na na-paralyzed, nakalakad. Gabi-gabi lang, minamasahe lang kasi mainit yun eh. Doon siya nag-work. Kaya nga lang, pag nilalagay na anak ko yung minamasahe sa akin, kailangan isprayan namin ng katakot-takot na spray kasi nangangamoy eh. So meron ako noon, ginawa ko yun noon pa. Kasi nga sa lamig, tapos pagpasma, di ba, nakatulong. Nakatulong kita. Ang nakakatuwa pa, yung mga galing sa war na nagte-therapy din doon, mas nagkaroon sila ng more motivation kasi nakita nila ako eh. Sa sulok ako, umaayaw talaga Survivor ako. ka talaga. Na mag-asa lang ako doon sa mga turo ng lola na yun. Kanina, nabanggit mo kasi na parang tinakwil ka ng nag-adapt sa'yo, Kasi di ba? akala nila kasi because of my situation, wala ka ng pag-asa. Kasi tumutulong ako sa kapatid niya na iwan sa Pilipinas. Nagpapadala ako nung nakapagtrabaho ako. In other words, wala ka ng silbi. Yes. Oo. So, akala nila wala na akong silbi. So, dumating sa time na sabi nila, kunin ko na yung mga gamit na ganon, palitan ko na yung How young were pangalan you ko. nung inadapt ka? I was 1 year old. Pagkatapos ako i-baptize ng tunay kong mom. Are you connected with your biological mother? Hindi. Hindi mo siya kilala personally? May picture ako niya, pero nandoon sa ex-partner ko. Nandoon sa album namin. Hindi ko makuha, ayaw niya bigay. Pero alam mo yung pangalan niya? Yes. And nakakuha kasi ako ng birth certificate ko from my biological mother. Okay. So, she's from Baguio. Do you still remember her name? Yes. Evangeline Garcia. O baka she's watching, di ba? Yeah. Oo. Or mga kamag-anak, anyone from Baguio. My real mom is Evangeline Garcia. My name that she gave me is Maria Gigi Garcia. But you have another name doon sa adoptive parents Yung nag-adapt sa akin, iniba. O yung pangalan mo doon? Yung pangalan ko na kinalakihan ko is Lin Jean Datario. So gusto nila... After them? Yes. Okay. So gusto nila So tanggalin dalawa ko bali na yun. ang birth Opo. certificates mo? So nasa record yun ng baptismal. Okay. Sa baptismal ko, isa lang ang nakarecord, yung Maria Gigi. Pero dahil nga nung ikakasal ako, di ba mahigpit po ang church, Right. hinanap ko. Tapos, dahil yung church na yon, doon ako nagko-choir dati, tinulungan nila ako. Sabi nila, there's only one child na binaptize, 1978. Pero may ka-birthday ka pati year. Nung tinignan ko, yung ninong-ninang, yun yung nag-ampun sa akin. Yung ninong, kapatid niyang bunsong lalaki. Okay. Tapos, sabi ko kasi, sigurado ka bang ako yan? Bakit Maria Gigi Garcia yan? Tapos nanay Evangeline Garcia. Pero bakit ang ninong, itong nanay na pinahirapan ako nung nag-ampon sa akin. But you have both. Yung dalawang birth certificate, Meron the real ako. one, Yes. at saka yung sa adoptive parents meron po mo. ako. Pero ang baptismal, iisa lang. Pero yung father mo is Australian. Australian. So, bumalik siya Okay. nung I was 3 years old. Okay. Kaso, pinatago ko sa cabinet kasama nung pamangkin niya. Which is, yun din na nag-alaga sa akin. So, hindi ka ipinakita? Ayaw niya kasi sinisingil niya. Sila nagkwento sa akin, ayaw niya magkwento sa akin. Inihingi ko pa rin up to the last time na kausap ko siya nung nasa ospital ako. Sabi ko, bigay mo naman sa akin kasi nakausap mo ang tatay ko. May iniwan sa yung buong pangalan na yung contact number. So, hindi mo alam yung pangalan ng father Ayaw mo? niya ibigay. Sabi niya, she doesn't know. It's not really fair. Sabi ko, kung di pa ako ikakasal that time, hindi ko pa malalaman. Kaya pala wala ako maipresent sa school ng baptismal nung nag-i-enroll ako. Yung pala, ang baptismal ko sa pangalan kong tunay sa nanay ko. Okay. Pero naandun pa yung father's name mo? Sa wala po. Hindi Wala nilagay ng nanay ko. Nung binaptize ako kasi wala siya. The only way Is na... yung kamag-anak. Oo, either your biological mother or kamag-anak. And nung nag-aartista ako, if I remember, nung kasikatan ko, may lumapit sa akin when I was in Pampanga, having, party with friends, kasi birthday ko. Pero syempre, binabalikan ko yung mga old friends. May lumapit sa akin, a lady, sabi niya, Camille, sabi, pwede ba magpa-picture? Sabi ko, opo naman. Sabi ko nga, sige, maya-maya. Alam mo, sabi nga, sister ako ng mom mo. Na sabi ko, ma'am, sabi ko, yung sister ng mom ko,
Sabi ko, nasa Manila. Mm-mm. Sabi ko nga, tapos yung iba patay na. Hindi, yung real mom mo. Sabi ko, wow, joke. Sabi ko, sabi ko, huwag mo naman ako joke na ganyan. Sabi niya, oo, pag ready ka na, binigyan niya ako ng contact number at saka pangalan niya lang, pero hindi niya nilagay apelido. So tsaka wala akong, sa akin kasi that time, okay na ako, may family naman lumaki sa akin eh. Right. So hindi ako naghahanap, kumbaga. Tinanong ko siya nung umuwi ako, sabi ko, ma, sabi ko, nagpapanggap to, ay kapatid mo daw to. Kapatid. Sabi ko, kilala mo naman lahat ng kapatid ng mama mo, mga tiya, tsay mo. Napaisip ako. Tapos yung pamangkin niya, which is yun si Bundak, sabi niya sa akin, baka naman sa tunay mong nanay yan. Sabi ko, isa ka pa. Sabi ko, ba't ko naman hanapin ng tunay ko nanay? Okay na ako. Tumanda na ako ng ganito. Sabi ko, panggulo lang yan. Pero binigay ko dun sa tinapon niya. Minsan iniisip ko nga, sana tinry ko tawagan. Sige, manawagan ka sa real mother mo at kung sino man ang nakakaalam, pati sa biological father mo. Yeah, the last time sabi nila, ang mom ko nag-asawa ng Amerikano. Okay. She is from Your the mom, States. your mother, okay. Yung real mom ko, si Evangeline Garcia. Okay. Kasi the one who's telling me, yung lady na yon, nasabi niya, nag-asawa nga nasa Amerika. Pero dahil napapanood niya ako, that's why pinahanap niya ako. Anyone from Baguio, relatives of my mom, who is Evangeline Garcia, please, you can contact Tita Aster's program. You can email me in my email, linardais@hotmail.com. Kasi wala naman po akong local. Hindi naman po international. Alright. But if anyone lang po, please contact Tita Aster's program and the staff. I really, really greatly appreciate it. Kasi hindi pa naman ako 100% will survive. May possible pa rin ako kasi ang artery ko, it's spreading, pero very slow. I still wanna see my mom, at least para sa mga anak ko, kung yung father ko man is dead, accepting ko na, para may masabi naman yung mga anak kong totoong family. Mahirap kasi yung mawala ka sa mundo tapos yung mga anak mo pinagpapasapasahan dahil may naiwan ka. So anyone, please help me out. People in Baguio who knows my mom or the sister's family, please do. Her name is Evangeline Garcia. Kunin mo yung pagkakataon na to na magbigay ng mensahe sa mga anak mo na nasa Australia ngayon. To my children, Ashanti, Dwayne, Camilo, the twins, Jaden and Aiden, always be strong like Mommy said. Don't let people put you down. Like Mommy keep on telling, build a shield and show everyone at the end of the day, at the finish line, you survive, you're on the top. Don't let people see you on the ground. Never show anyone to cry. Cry with God in a silent way. Show everyone how strong you are, like what Mom did. And one day, Mom will show you that you got real family. Mom will find your real grandma, your real family. The family that I have who disown us, they still probably one day, let us forgive them. And finish your studies, anak, because it will help. And Mommy will keep on fighting, no matter what happens. Mensahe mo doon sa pamilya na, like what you said, who disowned you. Sa mga Astorga, Datario family, yung mga nag-ampun sa akin, salamat po. Kasi hindi ako nasa street, hindi ako nagpalaboy-laboy. I'm very thankful. Wala na rin po akong utang sa inyo like you keep on telling me na malaking utang na loob. Sabi nga nila, ang utang na loob is forever. Pero naman po, yung i-disown ka, siguro fair enough na rin. Masakit kasi wala naman ako ibang pamilya, di ba? Ang sakit. Hindi naman kasi forever, ibig sabihin paralitiko na ako. Ngayon nakasurvive ako. Tsaka hindi naman ako tanga, bobo na sinasabi nyo. Ngayon may diploma na ako. Sayang lang. Inayawan nyo na ako. Nagpursige ako sana. Nakita nyo na may diploma ako, nakaka-degree ako. Inuna ko naman talaga yung mga anak nyo, di ba? Lahat ng kinita ko. Hindi ako naging masamang anak. Kaya lang, hindi ko maintindihan ba't yun na. Ngayon nyo pa ako dinisown. Sana one day, tanggapin nyo pa rin ako kasi kayong kinalakihan ko. Pero salamat. Always thankful. Pero wag nyo naman idama yung mga anak ko. Kasi hinahanap pa rin kayo. Kung ano man po mangyari sa akin, tanggapin niyo yung mga anak ko.
And of course, mensahe mo sa lahat? Anywhere in the world, pag isang nanay ka o naging nanay ka, o kahit hindi ka maging isang nanay, sa mundo natin, maraming tukso, maraming ibababa ka, huwag kayo papaapekto. Kasi sabi nga nila, habang nabubuhay ka, may pag-asa ka. Huwag kang madadala sa mga suhol. Huwag nyo rin papabayaan sarili nyo. Una, you have to have a strong fight. Manali ka talaga sa Diyos. Walang ibang makakatulong. Totoo yun. Pangalawa, huwag kang aasa sa ibang tao. Humanap ka ng paraan, yung maayos na paraan, na alam mong ligtas ka, hindi ka ipapahamak. Pangatlo, mahalin mo ang sarili mo kasi yun ang nakalimutan ko sa buhay ko. Pero ngayon, unti-unti ko na rin minamahal sarili ko. At saka wag niyong tatalikuran yung mga taong totoong tumulong sa inyo. Magkaroon ka man o wala. Huwag tayong mamili sa buhay. Tanggapin natin kung anong meron tayo. Ipakita natin na hindi tayo talo. Huwag tayong maghanap o umasa kahit kanino. Ikaw lang sa sarili mo magdidesisyon. Ikaw lang ang nakakaalam kung anong nararapat at karapat-dapat para sa'yo at sa mga taong mahal mo. Yun ang dapat natin gawin sa buhay. And with that, gusto kitang pasalamatan, Camille, for bringing out your kakaibang storya. Tagal ko titang tinago. Oo. For sharing, of course, your life Thank you, story to tita. us. Kasi I'm sure mapagkukunan din ito ng malaking leksyon sa buhay. At saka, nabanggit mo nga kanina, nakakalungkot lang sa mga kababayan natin mapaghusga sa mga kanilang kapwa. Sa halip na tumulong or umunawa, hinuhusgahan ka pa. Yes po. Pero ako, saludo ako sa iyo, pagiging strong-willed woman mo. Keep that faith with you. And I'm sure, hindi ka pababayaan ni Lord. It's always there. Yes, He's always there. He's always everywhere. Everywhere. And He's everywhere. Totoo po. God yun. loves you. Thank you, Tita Oo. Astor. Thank you po Oo. sa inyong lahat. Tita At Astor, I maraming- really appreciate. Alam po, sa program mo, Tita, makikita ko. Alam Oo. ko, everybody will help me out this time. Yes, oo. Sana nga, alam mo, sa halip na husgahan natin si Camille or ibang tao, tulungan natin siya, di ba? She Salamat needs po. help, lalo na hinahanap niya ang kanyang tunay na magulang, biological mother, biological father. At least she knows kung sino ang biological mother niya. Yes. Tapos, I think your mother is the key Yes para po. makilala mo naman ang tunay mong ama. Totoo Malay mo, po buhay yun. pa rin siya. Yeah, plus Diba? he is an Australian. He is an so Australian, it's and you're easy. based in Australia. Yes, mas mabilis Diba? na lang. I just Oo. need the full night. That's it. Oo. Marami tayong viewers sa Australia. Siguro, yung mga kababayan natin sa Australia, your message to them? Sa mga taga-Australia, I hope one day, pag nalaman ko na talaga who is my real father, please help me out. I'm from ACT, Canberra, capital city. So anywhere from Australia, I'm just like, message away. My number is 0432 086 553. That's Australian number. And thank you po. Maraming salamat sa aking personal sponsors, Pandan Asian Cafe. Thank you so much, Alvin, Dennis, and of course, Roland, Everbelena, Hello Glow, Beauty Derm, Eris Beauty Care, Aficionado by Joel Cruz, Doc Rob's Wellness Supplements, R&A Events Specialist by Richie Ang, Asia Slashes, Desasila Salon for my hair and makeup, Nutritech. Maraming salamat, Josh De La Luna, Most View from Japan, Memoy.ph, Soulful Joyce Furnitures. Maraming salamat, Charles Solano of Solano Hotel, Colorete Clothing by Bebot Santos, Dr. M. Sevilla of Vine Aesthetics, Shinagawa LASIK and Aesthetic Center, Shinagawa Diagnostic and Preventive Care, Dr. Essentials Aromatherapy, Studio Manila. Belated happy birthday to Nanay Aurea Jimenez. Happy birthday, Edwin Mojica, at sa ating mga kababayan dyan sa Los Angeles, California, at sa ibang lugar, syempre, kasi we're all over. Maraming salamat po. Like what I said, sa inyong patuloy na pagsuporta. At sa inyong mga kaibigan, sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa ating programang TikTok with Aster Amoyo, huwag niyo pong kakaligtaan mag-subscribe, like, share, and hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo. Bye for now, and God bless us all.